when the war broke out, I called up my best friend, who was also in the school. We were in high school at that time, third year high school. I told him if he's interested to join the U.S. Army, and he said yes. So we went to the place where the 26th Cavalry is bivouac, I mean to say, where they're staying. Because they were bumped when the cavalry was in Clark Field. They were bumped by the Japanese, and most of the planes, there are about 400 planes were destroyed. That's why when we were fighting the Japanese, we have no support. We have no aerial support, nor ground support. Karon tayo ng death march during the World War II. I mean, we know it in our history na it is the transferring of the prisoner of, Filipino-American prison of war from Bataan to Tarlac. It is merely a matter of systematic imprisonment of those who are being defeated on war by the Japanese. Of course, it was under the mandate of the General Yamashita. Nandun lang kami sa Mariveles, right at the beach. And we cannot go any further because it's already ocean. It's already sea. So we rode that boat, manned by an American, and left Bataan midnight. And early in the morning, about 6:30, we arrived in Corridor. There are two places where the death march started. One is Mariveles, doon yung zero marker, di ba, may baril doon, may helmet. The other one is in Bagak, on the west side of Bataan. So actually, dalawa yung zero markers sa Bataan. Bakit sa Mariveles? Kasi Mariveles is the southernmost town in Bataan. So from Mount Samat, kung mag-retreat ka, you go all the way down the road, and then final end mo is Mariveles. After Mariveles kasi wala na, dagat na yun. So yung ginawa ng iba, sinubukan nilang tumawid ng straight to Corregidor. So yung Mariveles naging central meeting point yun. And then Mariveles also had an airstrip at the time, hindi na ginagamit kasi wala ng aeroplano. So doon nagkumpulan yung mga sundalo. So when the surrender came, halos lahat sila nandun sa Mariveles. And so that became the start of the death march. Sumurrender yun, kami tinawag, di pumipila na yung mga sundalo, nakaganon yun. Yung mga sibilyan, tinawag din pilit, hurra! Yun. Pinapunta kami sa isang tabi, siguro right place. Kaya lang hindi kami nakapila. Tumpok-tumpok, pamilya, ganon. Pero, nasa isang tabi kami. Ngayon, mayroon, yung kapatid kami sakit na, pinapabuhat ko sa isang sundalo, mag-sibilyang ka, bibigyan kita ng damit ng aking ama. Ialis mo ang sapatos mo, maino ka pa rin. Ay, tali din siya ng dahon. Ay, paano? Hindi siya pwede magsapatos, makikilala rin siya. Buhat-buhat niya yung kapatid ko, ay talagang pabigat ng pabigat. Yung pala, almost dying na. Ang nangyari, 8 ang sumapwat sa kapatid ko, nabigyan ko ng mga damit yun ng aking ama. So, yung ibang Pilipino, yung ibang sundalong Pilipino, nakita nila na pag nakapunta sila o nakasama sila sa civilian camp, makakatakas sila. So a number of soldiers went to the civilian side, inalis nila yung military uniform nila at humiram ng civilian clothing, at nagtago sila sa civilian line. So the civilians kept them naman. Mahirap din itago kung minsan ng sundalo kasi mukhang sundalo, maskulado, and all of this. So yung iba nakakahanap ng, siguro may babae doon, may anak, nagpapanggap na asawa siya. So parang artificial family. So pag tinanong sila ng mga Hapon, sino ito? Asawa ko ito. So there were some women na talaga nakapagtulong sa mga veterans natin.
yung Mount Samat, ito yung naging last stand ng Battle of Bataan. So this was April 3 nag-start yung last Japanese offensive sa Bataan. So it was Good Friday noong 1942. And then nagsimula yun Good Friday, buong umaga, tapos April 6, umakyat sila. Bakit importante yung Mount Samat? Because Mount Samat, nasa gitna siya ng Bataan Peninsula. And then sino yung humahawak nun is, at that time kasi yung tawag sa military strategy, high ground. Sino yung may hawak ng high ground, siya yung may nakikita niya lahat. So at that time, siyempre yung Mount Samat yung pinaka-commanding na feature doon. So yung mga observers na sa top ng Mount Samat at kitang-kita yung Japanese maneuvers. So very strategic ito. Kaya ito yung naging main target ng mga Hapon nung nilaunch nila yung final offensive nila. So yung unang target nila was to hit the first hill doon sa on the way to Mount Samat. May Kapot Hill. And then from Kapot Hill doon sa tuktok ng Mount Samat mismo. So dito talaga yung thrust ng Japanese offensive in 1942. And then dito yung pinaka-grabing fighting noong 1942. Kasi alam natin na pag bumagsak yung Mount Samat, wala na. There's no chance anymore. So ito, alam din ng Hapon na kung sino yung may hawak ng Mount Samat, siya yung talagang victor doon. So target number 1 ng Hapon yun, and then talagang defense fortification ng tayo natin, ng Philippine Army at ng US Army Forces na i-defend yung Bataan. So noong April 9, bumagsak ito na nakuha ng Hapon. Kaya yun ang naging dahilan kung bakit sumuko na rin ang Bataan, because nawala na sila ng observation point. And it's said that during the final battles, kung talagang mahinang-mahina na yung mga Pilipino. No? The Battle of Mount Samat actually is mainly a Filipino fight. Halos walang Amerikano nandun, puro Pilipino. Yung galing sa Lingayen, yung iba galing sa Pangasinan, yung iba naman galing sa Batangas, yung tinatawag na 41st Division at 21st Division. So ito yung nakahilera doon talaga at sila lang talagang lumaban. Bakit may cruise sa Mount Samat? No? So at the time na ginawa yun, actually in Spain, they also had a case na yung Spanish Civil War, meron silang lugar na Valle de los Caídos, Valley of the Dead. And then, nilagyan ng government ng Spain na isang malaking krus to honor those who died in the Civil War. And then, yung, parang na-impress yata si Marcos at that time na malaking krus doon. So, sabi niya, we can have a cross here also. So, nung 1967, yung 25th anniversary ng Fall of Bataan, nagkaroon sila ng parang competition for yung pinaka-angkop na memorial sa taas ng Mount Samat, and they decided on a cross. So, yung cross, which would be big enough to be seen in Manila, actually, dito nga sa Luneta, kung nasa Luneta ka, makikita mo yung cross sa Mount Samat. Pag clearing weather, ako nakikita ko yung cross ko dito sa condo ko. Very faint, na makikita mo yung cross. So, you'll always know, ayun, doon nagkaroon ng labanan. So, since Marcos was a veteran of the 21st Division, nandun din siya sa vicinity na yun. So, sabi niya, to honor those who died in the last battle, gawa na tayo ng cruise dito. Ito yung magiging main memorial for Bataan. So, may cruise, may altar, and then may museum sa baba. So, yun ang parang main World War II shrine and memorial for the Bataan campaign. During the rest of the Japanese occupation, malakas yung guerrilla resistance sa Bataan. There was a very strong guerrilla resistance movement kasi nakatago sila sa bundok, nakatago sila sa gubat, and maraming namatay na Hapon doon. So yung Balanga was the headquarters of the Japanese garrison in Bataan. Miski nung Bataan campaign, Balanga was also the headquarters ng Japanese army doon sa final offensive, doon sa Mount Samat. But during the occupation, ginamit nila yung Balanga Elementary School nga as a prison for itong mga suspected guerrillas. So parang kinukulong nila doon sa school. At yung iba, ina-execute din nila doon sa school mismo. Kaya yung mga mango trees doon sa Balanga Elementary School, yun ay mga mute witnesses doon sa execution ng mga Pilipino na sinuspectyan as guerrillas. In fact, yung iba, binitay doon sa mga mango trees mismo. At yung sabi nga nila na pag binibitay doon sa mango trees, niriring yung bell ng school.
So alam ng mga tao sa Balanga, may binitay sa Balanga Elementary School. Nakilala ko na magandang dalaga, hinila ng hapon. Ay sabi, Maria, Maria, bakit? Hinihila ako ng hapon? Sabi ko doon sa hapon, don't touch her, put your hands down. Or else, I'm going to report you to the highest officer there. Tapos nag-sign language yung hapon. Sabi sa akin, oh no, you can't do that. Sabi, hindi ko alam kung marunong siya ng English, pero yun ang aking nasabi dahil hindi naman marunong Tagalog eh. Palabasa, wala pa kaming gaanong electricity. Sa evening kami may electricity dito eh. Kasi owned by the private firm. Isa sa may kaya dito. Governor Nabal, Kaya nag-aantay kami, 6 o'clock doon palang bubuksan ang ilaw. Dumaan ka dito. Talagang ito eh, parang remote place. Maraming daig, kung ano yung daig na parang pinapatay, ginigilitan ng liig, binibitin. Iyon ang mga hinaing. Panay daig, maging mga babae. Minsan may mga babaeng nag-walk dyan. Mga mahabain na mga pinag-rape. Talaga ang mga Hapon na very interesting sa mga rape. Kasi alam mo naman, nasa gera sila, paano ba sila makakakuha ng sarili ng babae kung hindi sila nagsasamantala. Ng torturing room, parang kubeta. Kahit 50, 30, tinatangad niya, pupugutan ng ulo. Kaya makikita niyo na sa likod. Kahit malaki yung pinaka-prisonment doon, dinadala pa rin dito. Pag na-tortured na ang mga sundalo, at talagang dying na rin, ayaw na nila yung medyo pabigat sa kanilang group eh. Dito pinupugutan ng ulo. That was year 1950, dito kami nakakita ng maraming hukay na buto dahil ito ang aming lugad ng aming tinatamnan ng mga vegetable pechay. Ang classmate ko, yung mga lalaki, besides dito, puro buto. Bago makapagtanim, puro buto, nakatali. Minsan yung kanilang mga binte, kita mo kaya use na ako sa mga buto, pero yung bangkay hindi naman. Dahil matagal na eh, how many years na. Kaya ala ng laman. Complete yun, nakabaon. Kaya ito, duda ko, kaya nagbibiro ako doon sa amin sa museum. Palagay ko, pag naguhukay dito, ay dito mismo pinupugutan ng ulo eh. Marami dito. Kaya nakita nung isang taga-Amerika, bakit daw hindi i-preserve to? Nilalagyan na nila ng kung ano-ano, basurahan, like that. Kinorection nila. Hindi pwede. Kasi lasting ikaw natin. Naalaala ng panahon ng gera. Na unang pasok rito na panggabi ako, yung Gabaldon Building, nakaramdam ako ng naghihila ng kadena. Kasi nung time na unang pasok rito na panggabi ako, yung Gabaldon Building, nakaramdam ako ng naghihila ng kadena. Mga bandang, siguro, kundi 6:30 o alas 6 ng hapon. Tapos, time na dito yan yung ginagawa pa lang tong museum, araw na araw naman, nakakita ko ng batang umakyat doon sa taas. Sinundan ko siya, wala naman akong nakitang bumababa. Bigla na lang siyang nawala. Ito, yung building na yon, meron din doon. Mag-ina naman doon, yung bagong building na yun. Mama. Tapos yung nakarang buwan lang. Ang ginagawa naman ginagawa? Wala, lalakad sila. Lagi magkasunod? Lagi magkasunod. Tapos ito naman, yung science na yan, meron din dyan. Ano meron dyan? Yung teacher kasi yung nagturo dyan, sabi niya sa akin, Mama. Baka isa lang din siguro yung mag-inang naan dyan, na palipat-lipat lang po siya. Wala naman sabihin. Meron po. Kasi ito lang, last year na ito, ma'am, na nag-amro tayo ng quartering. May nasapian dyan sa room na yan, yung room na yan. Ito, yung room na ito, nasapian yan. Kaya anong sabi?
Bata. Tapos bata rin yung sinabi. Bata rin yung sinapian niya. Merong albularyo na naggamot sa kanya. Mga siguro, mga 2 oras bago umalis sa katawan ng bata yung kaluluwa. The Japanese saw me playing pool with another Filipino. Then when he saw that I won in that fight between that Filipino and me, he said, "Okay, you and me, let's play." He said. So I agreed to play with him. I beat him twice. And he said, he was mad. He went to the place where his rifle is. He put it in a place where he could get it. There is a bayonet there already. Then he got the rifle and was doing that to me. I was really very mad. I wanted to fight back, but I said I have no chance. Mamamatay ako nito, he said. Siyempre, they are very cruel. Ay masyadong salbahe sila noonay. Yung awa ko sa... Hindi ako naaawa sa pamilya ko, awang-awa ko sa mga sundalo eh. Eh paano, tinatadyakan. Pagka hindi matuwid ang lakad. Siyempre, they are very cruel. Ay masyadong salbahe sila noonay. Noon, galit na galit ako sa Hapon. Sabi nga ng isang interpreter dito noon, dumalaw, "Are you still angry with the Japanese?" "Oh no, no more." Tapos na yun eh. Kaya lang, that is a part of history. Hindi mo yun mabubura. Hindi din makakalimutan ng tao yun. Kung gaano kalupit yung Hapon, I think when you, by the mere fact asking that question, as far as historical point of view, it will be invalid. Remember na, in a historical point of view, there's no such a basis. Kasi pag sabi mo kung gaano kalupit or let's say yung brutality ng isang party, it also antagonizes them. However, in the principles of war, we have the maxim that intersalient, okay, arma leges. What do you mean by that? That in a times of war, the law is silent. That brutality is being accepted as part of war casualties, war approaches, war attitudes. That whoever is being vanquished will be brutalized by the conqueror or by the invaders. Yung awa ko sa... Hindi ako naaawa sa pamilya ko, awang-awa ko sa mga sundalo eh. Eh paano, tinatadyakan. Pagka hindi matuwid ang lakad, ginaganon, sinisipang ganon. Ay hirap na hirap yung tao. At may sakit nga. Lack of food, lack of medicine, yun. Lack of water, yun. Pero kahit na natalo tayo, marami rin nga po na napatay ang ating Yosape. Marami rin. Around 2000, nung naglabanan sila sa Bagak, 2,000 Japanese soldiers ang namatay. Nung naglabanan sa Abukay, sa bandang bundok ng ganon, marami rin namatay. Marami rin sa kanilang namatay. Pareho ding napagod. Both of them were weary. Yung Pilipino at saka mga Amerikano. At saka Amerikano, Pilipino, at saka yung Hapon. Kaya, yung makikita mo sa nangyaring yon, yung katapangan ng mga Pilipino. Or by the invaders. That is why we see that in the history of war, okay,
everybody na kung sino man mag-occupy, they have the right to brutalize whoever they conquered. And in this case, it is the Filipino-Americans that are being brutalized. Pero ang sabi, meron daw palang na-mix na Korean. There were no Koreans in Bataan. Hindi naman pala totally Hapon ang mabaksik. Yun ang isang myth na spinred yata ng Hapon nung panahon ng Hapon because siguro ayaw nilang i-blame yung sarili nila, no? So akala ko rin gano'n, no? Nung nag-i-interview ako sa mga veterano, yun ang palagi nang kinakwento, mga Koreano ang pinakamalupit, pinakamasama. Join na din, parang isa din sila sa tulong sa mga Hapon. Kaya same faces ang mukha, hindi mo na madidistinguish daw kung Koreano o Hapon. Kaya sila ay katulong ng Hapon na ma-invade. But when I went to Japan, yung mga kaibigan kong Hapon, sabi, there were no Koreans there. In fact, if you look at the number of people in the Philippines, mas marami pa yung mga galing Taiwan kaysa sa galing Koreano. Town of Capas. But yung kaya naging significant yun kasi yun ang naging prison camp for the defenders of Bataan. Bataan and Corregidor. Sumuko sa Bataan, sila yung nanguna. And then nung sumuko ang Corregidor, doon din sila dinala later on. Sa Capas, merong National Shrine. May plano sila na lagyan ng puno for each of those who was there. So parang I think for 50,000 ang nandun, so 50,000 na puno ang tinanim doon. And it was planned actually to give names to all of those trees kasi na-identify na rin ito yung mga na-impreso doon. So pupunta sana ng pamilya nila na dito yung lolo nyo, o dito yung tatay nyo. So as of now, I think there are mga 50,000 trees na tinanim doon. 1993 siya tinayo, no? Yung obelisk. Obelisk kasi tawag dyan. Sa pagkakaalam ko lang, ang sinisimbolo niya na yung peace. Yung para sa tatlong bansang nung panahon ng Death March, yung American, Japanese, sa Philippines. Shrine, no? It's called the National Shrine of Capas or also called O'Donnell Camp. Kasi yung camp na yun was before the war, parang training camp ng isang division. Yung division galing sa Negros at the time nag-training sa doon. But during the war, yung nangyari doon ay lahat ng sumuko sa Bataan ay pinuwersahang marcha yung distance from Bataan all the way to San Fernando, Pampanga. And then from San Fernando, siniksik sila sa mga tren to go to Tarlac. And then doon sila pinababa sa Tarlac. And then from there, pinalakad sila for about 20 kilometers to what's now Camp O'Donnell. Yung Camp O'Donnell was essentially para sa mga military lang, mga sundalo. Yung civilians, kasi maraming civilians din sa Bataan. No? Una yung nagkatira sa Bataan mismo. And then yung ibang mga refugees na galing Manila, galing San Fernando, pumunta sila sa Bataan din at nag-seek ng shelter. Kasi yung mga civilians hiniwalay doon sa mga sundalo mismo. And then, so nagkaroon ng parang dalawa o even tatlong death marches. Yung isa death march ng mga Amerikano lang, yung isa death march ng mga Filipino soldiers, and then yung isang line for civilians in Bataan. So after 3 days inside the camp, I thought of escaping. I said, I've been thinking about this escape, the plan to escape.
and it has not materialized, I said to myself. So on June 7, 1942, at about midnight, I left the camp. I left the barracks where I used to stay, and then crawled up to the creek, because on that side of our barracks is a small creek, but the water is stagnant. It was not flowing, so the water is up to my neck. So I tried to swim again on that body of water up to the fence. That place was fenced by barbed wire. Nakakatakas because mga barbed wire fence naman yung nandun. So yung ibang prisoners nakakatakas. Pag nahuli sila ulit at dinala nila ulit sa kampo, doon ang major torture. Talagang hinahampas sila at pinapasok sila sa mga bamboo cages, wala silang tubig, wala silang pagkain for 3 or 4 days. So after some time, talagang nasisiraan na sila ng ulo. Ang mga Pilipino at Amerikano, hindi basta sumuko, nakipaglaban sila. Bravely, they show their heroism. Kasi for their love of freedom and democracy. Mahal nila ang bayan. Ayaw na mapailalim sa iba pang bansa. Kaya nakikita namin sa mga sundalo talaga yung katapangan. Well, yung Bataan Death March tapos nung nakapunta sila lahat doon sa Capas. So when everyone reached Capas, wala nang sundalo sa Bataan, naiwanan. So mga ruins na nandoon at mga bangkay. So nung nakapunta na sila sa Capas, that was the end of the story. Now in the case of the Americans, hanggang end na ng war, preso pa rin sila.